Sa bawat sulok ng mundo, may mga kwentong nagsisimula sa tahimik na tinginan, sa maliliit na ngiti, sa mga simpleng tanong gaya ng, "Anong pangalan mo?" Karamihan sa atin, naniniwala na ang pag-ibig ay unti-unting umuusbong, mula sa pagkakaibigan, mula sa oras, mula sa kasaysayang binuo ng panahon. Pero, paano kung may mga pusong hindi na kailangang maghintay? Paano kung may pag-ibig na nagsisimula sa isang tanong na tila kakatwa, tila imposible, tila baliw, pero totoo? Isang lalaking estranghero, isang babaeng pagod sa mundong puno ng pagkukunwari, at isang tanong na gumising sa kanyang kaluluwa, "Pwede ba kitang pakasalan?" Hindi ito biro, hindi ito laro, at lalong hindi ito kathang-isip. Ito ay ang kwento ng dalawang kaluluwang matagal nang hinog sa tadhana, ng pusong may baong alaala na hindi nila matandaan, at ng lihim na kayang baguhin ang kanilang kapalaran. Makinig ka, dahil ang kwentong ito ay hindi mo makakalimutan. Sa gitna ng ingay ng lungsod, kung saan bawat yapak ay nagmamadali, at bawat mukha ay nagtatago ng kani-kanyang laban, may isang lalaking hindi napapansin, pero palaging nakamasid. Siya si John. Tahimik, mapanatag ang kilos, pero sa likod ng kanyang mga mata, may bumabagabag. Habang naglalakad siya sa kahabaan ng avenida, sa ilalim ng makulimlim na kalangitan, tumingin siya sa bawat estrangherong dumaraan, parang may hinahanap o inaabangan. Isang babae, isang pamilyar na damdamin, isang pangakong matagal nang nais tuparin. Sa kanyang bulsa, palihim niyang hinihigpitan ang isang maliit na kahon. Lumang kahon, may mga gasgas, may petina ng panahon. Pero sa loob nito, isang makinang na singsing na tila may bigat ng 1,000 alaala. Hindi ito singsing na nabili lang sa isang tindahan. Hindi rin ito regalo sa isang kasalukuyang kasintahan. Ito ay alaala, simbolo, pangako. Minsan sa buhay niya, may isang babaeng kanyang minahal ng lubos. At bago ito tuluyang nawala, iniwan siya ng isang huling habilin. Hanapin mo ang babaeng may puso kung titibok muli. Simula noon, araw-araw siyang lumalakad. Hindi para sa sarili, hindi rin para sa pag-ibig, kundi para tuparin ang isang pangakong hindi niya maintindihang bakit, pero ramdam niya sa bawat tibok ng kanyang puso. Hindi siya baliw, hindi rin desperado, pero alam niya, may dahilan kung bakit buhay pa siya, at may misyon siyang kailangang tapusin. Isang kwento na kailangan niyang hanapin. Isang babae na hindi niya pa kilala, pero para bang kilala na ng kanyang puso. Sa isang sulok ng lumang parke sa Maynila, may isang babae na tila hindi napapansin ng mundo. Tahimik siyang nakaupo sa bangkong kahoy, nakatingin sa mga daong unti-unting nalalaglag mula sa punong kaharap niya. Sa kanyang mga mata, walang sigla. Parang wala na siyang inaasahang bukas. Siya si Mira, isang simpleng babae, na dati may mga pangarap, may layunin, may saya. Pero sa paglipas ng panahon, nadurog siya ng mga salitang hindi niya sinagot, ng mga taong nangakong di siya iiwan, pero iniwan rin, at ng sistemang paulit-ulit siyang itinumba, kahit pilit siyang bumabangon. Kamakailan lang, nawalan siya ng trabaho, tapos nasundan pa ng hiwalayan. At kasabay ng lahat ng iyon, unti-unting nawala ang tiwala niya, hindi lang sa pag-ibig, kundi sa sarili, sa mundo, sa lahat. Ang kanyang puso, pagod na, walang direksyon. Parang isang compass na nawala sa bagyo. At doon, sa katahimikan ng kanyang pag-upo sa parke, may huminto sa kanyang harapan. Isang anino, isang presensya, isang lalaking tila walang takot na lumapit sa kanyang kawalang gana. Dahan-dahan siyang tumingin pataas, at bumungad sa kanya ang mga matang hindi niya kilala, pero parang may alam sa kanyang pinagdaraanan. Walang ngiti, walang biro, isang may sensinang titig. Isang hello, na tila may bigat, na parang may kasaysayang hindi pa nila nasusulat. Sa dami ng lalaking dumaan sa buhay niya, ngayon lang siya nakaramdam ng ganito. Hindi kilig, kundi katahimikan. Yung klase ng katahimikan na parang bago bumagyo. At sa lalaking iyon, sa estrangherong hindi niya kilala, nanggaling ang tanong na hindi niya kailanman naisip na maririnig sa buong buhay niya. Pakasalan mo ako. Hindi niya alam kung ito'y biro, o kabaliwan. Pero isang bagay ang tiyak. Simula sa araw na iyon, hindi na magiging pareho ang kanyang mundo. Nasa pagitan nila ang ilang hakbang lamang. Tahimik ang paligid, pero sa pandinig ni Mira, parang huminto ang mundo. Si John, dahan-daang lumapit, hindi mabilis, hindi agresibo. Parang may dalang lihim na hindi maaaring ipagsigawan, pero kailangang masabi, ngayon din. Tumingin siya sa mga mata ni Mira. Walang pag-aalinlangan, walang pangingimi. At sa pinakatahimik na boses, na tila bumulong sa kaluluwa niya,
Sambit ni John, pakasalan mo ako. Sa isang iglap, nanigas si Mira. Ang kanyang dibdib, biglang bumigat. Parang natuyuan ng dugo ang kanyang mukha. Ano raw? Narinig ko ba yon ng tama? Bakit? Sino ka ba? Hindi niya masambat ang alinman sa mga tanong na iyon. Dahil ang kanyang katawan, parang napako sa lupa. At ang kanyang isip, nalunod sa katahimikan. Isang estranghero. Isang tanong. Isang sagot na hindi agad niya mabigkas. Muli siyang tumingin kay John. At sa loob ng ilang segundo, wala ni isa man sa kanila ang nagsalita. Dalawang kaluluwang nagkatitigan sa gitna ng mundong hindi nila alam kung paano naging kanila. Hanggang sa unti-unti siyang umatras. Binitawan ang kanyang pagkakatitig. At dahan-daang tumalikod. Naglakad palayo. Hindi nagmamadali. Pero bitbit ang isang bagyong hindi niya maipaliwanag. Hindi galit. Hindi rin malungkot. Kundi, isang malalim na pagkalito, na may halong takot, at kakaibang kuryosidad. Dahil sa gitna ng lahat ng tanong sa kanyang isip, isa lang ang paulit-ulit na bumabalik, bakit ako? Akala ni Mira, tapos na ang lahat, na ang lalaking iyon ay bahagi lang ng isang kakaibang araw na dapat kalimutan. Pero nagkamali siya, dahil simula noon, si John ay unti-unting naging anino ng kanyang araw-araw. Sa jeep, ilang upuan ang layo, nakatungo, tahimik. Sa tindahan, nakaalalay sa pila, pero hindi lumalapit. Sa waiting shed sa kanto ng kanyang inuuwi ang boarding house, nakaupo, tila naghihintay ng wala, hindi siya mapangahas, hindi rin mapang-abala, pero palaging nandoon, palaging nasa distansya, palaging tila may bantay na paningin, hindi para manghimasok, kundi para maghintay. At sa bawat pagdaan ng araw, unti-unting nabuo sa puso ni Mira ang tanong na hindi na niya kayang kimkimin. Isang gabi, habang maulan at malamig, hinarap niya si John. Tumigil siya sa harapan nito, basang-basa ng ulan, nanginginig, hindi sa lamig, kundi sa bigat ng kanyang nararamdaman. Bakit ako? Anong habol mo sa akin? Tahimik si John. Hindi agad sumagot, tumingin lang siya sa mga mata ni Mira, at doon, unti-unting bumulong ang katotohanan. May pangakong iniwan ng isang babae sa akin, bago siya mamatay. Pinanggako niyang matatagpuan ko ang babaeng kapareho ng kanyang puso. Saglit na katahimikan. Tumigil ang ulan. Pero sa puso ni Mira, parang may bumagsak na kulog. Hindi agad niya naintindihan. Pero unti-unti, nag-ugat sa isip niya ang kahulugan ng bawat salitang binitiwan ni John. Noong 3 buwan matapos siyang mamatay, may nakatanggap ng puso niya. May babaeng binigyan ng panibagong buhay, gamit ang tibok ng puso ng babaeng mahal ko. Humakbang palapit si John, dahan-dahan, may luha sa gilid ng kanyang mata. Ikaw yun, Mira. Ikaw ang may dalang puso niya. At sa saglit na iyon, lahat ng alaala, lahat ng kabog ng kanyang dibdib na hindi niya maipaliwanag, lahat ng hindi niya maintindihang takot, lungkot, at koneksyon, biglang nagkaroon ng kahulugan. Hindi na siya makagalaw. Hindi siya makapagsalita. Dahil sa kanyang loob, may tinig na bumubulong, matagal na tayong nagkita, Mira, bago ka pa nagising. Bago pa man magsimula ang kwento ni na John at Mira, may isa ng kwento na matagal nang natapos. Isang taon ang nakalipas. Isang ospital, isang malamig na silid, isang babae, nakaretay sa kama, nakakabit sa makina, nangingitim ang labi, pero may ngiti sa kanyang mukha, si Alina, ang kasintahan ni John, ang babaeng minahal niya ng higit sa sarili, isang babaeng alam niyang hindi na muling madyay gising, at habang pinagmamasdan niya ito, pinilit niyang maging matatag, habang pirmahan niya ang mga papel sa harap niya. Organ donation, ang huling kahilingan ni Alina. Kung hindi man ako mabuhay, sana mabuhay ang iba sa parte ko. Ang puso niya, malusog, matatag, ng pagmamahal. At nang siya'y mamaalam, ang puso niyang iyon, ay nagpatuloy ng pagtibok sa loob ng ibang katawan. Hindi alam ni Mira. Nang siya'y sumailalim sa transplant, sinabi lang ng mga doktor na may donor. Pero hindi niya kailanman nalaman kung sino, o kung gaano kalalim ang pinagmulan ng pusong tumitibok ngayon sa kanyang dibdib. At si John, mula noon, araw-araw siyang naghahanap. Sa bawat listahan, bawat ospital, bawat pangalan, inaasam na matunton ang babaeng piniling mabuhay ng kapalaran, gamit ang puso ng babaeng kanyang minahal. At nang matagpuan niya si Mira, hindi niya agad sinabi. Pinagmasdan muna niya ito, pinakiramdaman, tinitigan. At sa bawat araw, sa bawat ngiti, bawat tingin, bawat kilos, napamahal siya, hindi dahil ito'y alaala ni Alina, kundi dahil may sarili itong liwanag. At doon niya napagtanto, hindi kita mahal dahil kamukha mo siya.
Minahal kita dahil sa kung paano kang umiti at kung paanong tumibok ang puso mong parang kilala ko na. Tahimik si Mira, walang luha, pero ang kanyang dibdib ay mabigat. Hindi niya alam kung ano ang mararamdaman, galit, takot, pagkalito. Pero ang totoo, sa unang araw pa lang na nakita niya si John, may parte na sa kanya ang nagsasabing, matagal ko na siyang kilala. Sa gitna ng katahimikan, habang malamlam ang araw na palubog na, nakatayo si Mira, nakaharap kay John, at sa katotohanang binago ang mundo niya. Sa kanyang isip, umaalon ang mga tanong, totoo bang nararamdaman ko to? Ako ba talaga ito? O bahagi lang ng pusong hindi ko pinili? Ito ba ay pag-ibig, o multo ng nakaraan? Sa mata ni John, walang pamimilit, walang pagmamakaawa, tanging isang paalala, buo, tahimik, pero malinaw. Kung lalakad ka palayo, tatanggapin ko. Pero kung titigil ka, at lilingon, hihintayin kita. Tumahimik ang paligid, walang hangin, walang ingay ng lungsod, tanging tunog ng sariling tibok ng puso ni Mira, mabilis, magulo, buhay. At tumalikod siya, isang hakbang, dalawa, tatlo, tila lumulutang, tila nakalutang sa pagitan ng takot at katapangan, hanggang sa, biglang huminto, huminga ng malalim, at dahan-daang, lumingon. Doon sa lalaking tila matagal nang kilala ng kanyang kaluluwa. Nangingilid ang luha sa kanyang mga mata, hindi dahil sa lungkot, hindi dahil sa panghihinayang, kundi dahil sa desisyong mas malalim kaysa rason. Lumapit siya, hindi para sagutin ang tanong, kundi para simulan ang sagot, at sa boses na bahagyang nanginginig, pero buo ang loob. Hindi ko alam kung paano ito nagsimula, pero gusto kong malaman kung saan ito pupunta. At doon, hindi sila nagyakap, hindi rin sila naghalikan. Pero sa pagitan nila, may umusbong na bagong simula, isang pag-ibig, hindi hiniling, hindi rin hinulaan. Pero totoo, totoong totoo. Sa mundong pa ng milyon-milyong mukha, paano mo nga ba matatagpuan ang taong itinakda para sa'yo? Hindi palaging sa paghahanap, hindi palaging sa mga dating app, o sa matagal na pagkakaibigan. Minsan, darating siya sa hindi inaasahang oras, sa pinakaordinaryong araw, sa pinakatahimik mong sandali, at magtatanong, pakasalan mo ako. At kapag dumating ang tanong na iyon, ang sagot mo ay hindi lamang galing sa isip, kundi sa puso. Isang pusong, sa hindi maipaliwanag na dahilan, ay matagal nang naghihintay. Kung maririnig mo ito, nangangahulugan lamang na natagpuan mo na siya. Ang babaeng pinagkatiwalaan kong dalhin ang bahagi ko, ang puso ko. John, bantayan mo siya. Mahalin mo siya, hindi dahil sa akin, kundi dahil sa kanya.